Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy lang po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik pagkabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-aaya natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan pagkabayan, akala mga paninira ay matotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sandita. Meron siyang 65 na mga comments. Nandiyan rin po si Shane Sibal. Meron siyang 47 na mga comments. Lynn Gonzalez. Meron siyang 32 na mga comments. Nandiyan rin po si Ayan Gimentisa. Meron siyang 31 na mga comments. And Nemi Hasigawa. Meron siyang 34 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi na pong shares ng ating mga videos. At doon sa ating mga viewers na nag-subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Cosmo Defender, Barbara Butler, Katita Darl, Edmond Casallejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan na nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Josephine De Lo Verges na bigay sa atin ng 320 Japanese yen. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating pong mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Emmy Mapalad, Jesuan Mimiano from Kuwait. Nandyan rin po si Nemfa Nazareth, Lenda Lim from the city of Ilagan, Isabela, Ralis Carlinga, Maria Cristina Manimbao, Florifigo Mapak, Rodmark Asuncion. I-shoutout rin po natin si Raul Benavesta, Alicia, Marilo Lee, Emelda Ponce. Nandyan rin po si Tess Madera, Joselisa Moises, Aida Fajardo from Hong Kong, and hi to Lola Lels Filipina Live. At syempre, i-greet natin ang advance happy birthday sa wife ni Benji Somailo. Actually, ang kanyang birthday mga kabayan, it is coming January 11, 2025. So, happy birthday! At syempre, i-greet natin ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! And also, shout out sa lahat ng mga pinalanggaan natin, ng mga senior citizens. Hello po, kumusta? Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So today is the 4th day of the month, January 2025 mga kabayan. So ngayon pong araw ay Sabado. So the same pa rin po ang mga DDS doblis lang yung mga kabayan. Nagdobli kayod ngayon sa paninira. At saka alam nyo ba, meron mong pasalubong para sa kanila si PBM. Ano yan, Sir Ivan? I am very sure na kayo na pong lahat, alam nyo na po na meron pong pinirmahan si PBM na AO81. Ito po ay pag-reorganize makabayan sa Executive Committee members ng NSC or National Security Council.
Alinsunod doon sa iyo mga kabayan, merong tinanggal doon yung mga past presidents, sila si Digong, sila si Gloria Macabayan, si Era, and also yung mga executive committee members, at saka ito rin pong nagpapagulat sa lahat ng mga DDS mga kabayan kasi nga pati rin po si Sara Duterte tinanggal po doon sa iyo mga kabayan. Tinanggal. So maraming nagalit ng mga DDS, mga vloggers nila, lahat po ng mga vloggers ngayon umatake kay PBM. Tinawagan nila na mga bardos makabayan, yung Nimal, yung Buwang, basta alam niyo po ng mga words na yan, basta ka lahat po ng mga pagmumura ginamit ngayon ng mga DDS. Lalo na, ito pong si Hitad, ito pong si Bisdak, ito pong si Badong, at saka marami pang iba umatake makabayan. Bakit kaya Sir Ivan tinanggal po itong si Sara Duterte? At syempre, nalalaban natin. At saka before tayo pumunta ng makabayan, para po maintindihan po ng mga DDS kung ano ba yung NSC, National Security Council. Ang ibig sabihin, lahat po ng mga membro dito makabayan sa NSC, sila po yung nagbibigay po ng advice dito sa ating presidente kay PBM kung ano po yung sitwasyon po ng seguridad sa Pilipinas or kung ano ang status, ano ba yung sitwasyon po ng seguridad ng ating Pangulo makabayan. Sila ho dito yung nabibigay po ng advice sa ating Pangulo. Alam mo natin ang ginawa po ni Sara Duterte. Tungkol doon sa kanyang sinabi na pinagbabantaan niya, ito pong si PBM, si Felisa at saka si SMR makabayan, on live ho niyang sinabi na kanya pong ipapaligpit kapag daw siya po ipapaligpit makabayan. Diba? Na-mention mga doon pangalan nga ni PBM, pangalan nga ni Felisa, and SMR makabayan. At marami na pong beses dito sa kanya mga press con na galit siya kay PBM. So tatanungin po natin po itong mga DDS makabayan kasi magunggong talaga Hindi yata naintindihan makabayan or ayaw po nilang intindihin. Sa tingin ba ninyo mga DDS, okay pa nandyan pa sa NSC itong si Sara Duterte? Diba? Konting IQ naman. Meron ba silang IQ si Ivan? Konting naman po, yung napaka-easy niya intindihin diba? Hindi na po kailangan si Sara Duterte bilang membro po ng NSC. Unang-una, si Digong at saka si Sara Duterte, sila po ay threat dito sa bansa natin makabayan. Yes, threat na threat sila sa bansa natin. Bakit? Especially, sila po ay identified na pro-China makabayan. Una ho yan. And secondly, ito pong si Sara Duterte, siya po ay threat kasi nga doon sa kanyang pagbabanta kay PBM sa First Family and also kay SMR makabayan. So hindi na po talaga po dapat si Sara kabilang dyan sa NSC. Diba? Kasi nga, ano pa ang gagawin dyan ni Sara sa NSC makabayan? Samantalang wala na po siyang ibang pwedeng i-advise doon kay PBM. Bakit? Siyempre ang kanyang nasa isip makabayan at sa kanyang puso, hindi na dapat maging presidente si PBM. Kasi ang gusto niya, siya ang magiging presidente makabayan. At gusto rin po niyan ng mga alipores ni Sara Duterte. Correct ba, wrong? Diba? Yan po ang gusto ni Sara Duterte. So naisip po ng mga council, member po or executive committee members po ng NSC na sinabihan nila si PBM na hindi na po dapat bilang or isama si Sara dito sa NSC. Maraming nag-advise po kay PBM. And also, naalala niyo ba tungkol doon sa pagbanta po ni Sara Duterte? So nung nakita ho yan, sa narinig po ni PBM, di ba sabi niya, yung gawain na ganyan, hindi dapat pinapalagpas. Mga DDS, yan na po ang answer ni PBM. Yan na po ang aksyon ni PBM. Natanggalin na po sa NSC bilang membro po ng NSC itong si Sara Duterte. And also, ito pong si Digong and the rest po sa mga past presidents makabayan. Hindi na kasi sila relevant, di ba? So tama lang pong ginawa po ni PBM. At para po maintindihan pa natin makabayan at saka konting idea or konting pong added information tungkol dito po sa EO81, let's watch this. Tinanggal sa National Security Council ang Vice-Presidente alinsunod sa bagong executive order ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Malacanang, hindi akma sa ngayon ng bise sa mga responsibilidad ng konseho. Inalis rin sa NSC
ang mga dating Pangulo ng Pilipinas. Nangyari yan matapos ang mga banta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo at matapos questionin ng bise ang pagturing sa kanya ng konseho bilang security threat. Mahalaga ang papel ng National Security Council bilang pangunahing tagapayo ng Pangulo sa mga bagay na may kinalaman sa pambansang seguridad. Kabilang sa konseho mga miyembro ng gabinete, mga kinatawan ng Kongreso at iba pang matataas na opisyal ng bansa. Pero inilabas ngayong araw na Malacanang Executive Order 81 kung saan binagong bumubuo ng NSC at inalis ang Vice President bilang miyembro nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na layo ng EO na i-reorganize at gawing mas epektibong NSC. At sa ngayong panahon daw, hindi tinuturing ang Vice President bilang akma sa mga responsibilidad ng konseho. Pero kung kakailanganin daw, may kapangyarihan ng Pangulo na magdagdag ng mga miyembro at tagapayo. Ang NSC ay binuo noon pang 1950 at base sa pagsusuri ng GMA News Research, ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinanggal ang Vice Presidente sa National Security Council. Ang mga pananalita ni Vice President Sara Duterte kamakailan, itinuring ng pamahalaan bilang isang national security issue at active threat sa buhay ng Pangulo. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. Kinwestiyon din noon ni VP Sara kung bakit ni minsan hindi siya nakatanggap ng imbitasyon para dumalo sa pulong ng NSC. Please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis. Bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting? Whichever is applicable. Sa nilagdaang EO ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, ipiniliwanag na isinagawa ang pagbabago dahil kailangan daw tiyakin na manatiling resilient ang NSC at kayang sumabay sa mga nagbabagong hamon sa loob at labas ng bansa. Kailangan din daw masiguro na pinaninindigan at pinoprotektahan ng mga miyembro ng NSC ang national security at sovereignty. Bukod sa Vice Presidente, inalis din sa EO bilang miyembro ng NSC ang mga dating Pangulo ng Pilipinas. May 3 dating Pangulong nabubuhay pa, sina Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at Rodrigo Duterte, ama ni Vice President Sara Duterte at pangunahing kritiko ni Pangulong Marcos. O ngayon mga DDS, sabihin nyo kay Sir Ivan ngayon, bagay pa ba si Sara Duterte na membro pa sa NSC? Diba? Klarong-klaro po yung explanation po ng mainstream media. Klarong-klaro po yung explanation po ni Sir Ivan. Kailangan pa ba si Sara dyan sa NSC, mga kababayan ko? Please comment sa baba, babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Delikado kasi na nandyan pa si Sara. Bakit? Kukuha lang po siya ng mga information dyan sa circle po ng NSC Makabayan. And after that, siya po ay magbibigay po ng information doon sa kanilang poon. Sino yan, Sir Ivan? Alam mo natin. Hey, diba sa kanilang funders Makabayan? Kasi nga alam mo natin, sila po ay identified po na pro-China Makabayan. Kaya napakadelikado, nandyan pa si Sara kabilang po sa NSC Makabayan. Pikat kayo ngayon. Hey, iyakan kayo ngayon. Akala ko ba, di ba, meron po sinabi po si Cathy Bangag Makabayan na ito daw, year 2025, answered prayers na ito. Sinabi sa Ivan, yes, answered prayers na ito Makabayan. 2025 will be a year of answered prayers. Tas sabi po ni Princess Maui Makabayan, looking forward to it, Miss Cathy Binag. Iba yata yung nangyari Makabayan. Mukha yatang iba po nangyayari, di ba? Mas lalong minalas ngayon ang mga Duterte. At saka alam nyo ba doon sa aking thumbnail po sa ating previous vlogs Makabayan, kahapon, di ba nakita doon sa mga DDS at saka inatake talaga si Ivan eh. Di ba nilagay ko doon Makabayan, digong inatake sa puso. Tas meron pong question mark. Nagtanong lang po si Ivan. Kasi meron akong narinig Makabayan na meron nang nangyari kay Digong doon sa Davao City. At saka yan po ay pinag-usapan po sa vlogger rin po na mga DDS Makabayan. Kaya nga nagtanong ako, si Digong inatake sa puso. Yun po ay patanong lang po. Pero meron pong version dito at meron pong karagdagang explanation si Ivan kung bakit ko yan nasabi Makabayan. Meron si Ivan, may nangyari ba? Yes, meron dang mangyayari Makabayan. Diba? Tapos before tayo pupunta doon, siyempre, pag-usapan mo natin po itong si Sara Duterte. Kasi nga, mukha yatang unti-unti na itong minamalas yung Duterte Makabayan. Answered prayers ka dyan. At saka doon po kagabi sa live po ni Maui Makabayan, at saka siya nga pala, baka kasi sasabihin po ng mga DDS, baka kasi sasabihin po ng DDS na tayo po ay fake news Makabayan. Lalo na
doon rin po sa aking thumbnail kahapon, di ba, pinakita ko doon tong si Sara Duterte na siya po ay naglasing mga kababayan. Di ba, sabi ko doon, Sara Duterte naglasing sa club before makulong mga kababayan. Actually, yan po ay totoo. Nakita ko po yun na post mga kababayan, yun po ay video. Ipakita natin yan dito. Iba kasabihin ng mga DDS na nagsinungaling tayo at saka fake news mga kababayan. Tapos sabi pa nga doon sa mga nag-comment sa last vlog natin, kung fake news peddlers daw, yung mga DDS, mas worse daw ako mga kababayan. Kasi napakala daw ako ng fake news. Hindi daw naglasing si Sara Duterte at hindi daw nakita sa club si Sara Duterte mga kababayan. Hindi ba talaga? Alam niyo po si Sir Ivan, kapag meron tong sasabihin dito, either sa thumbnail man yan or dito sa topic natin, totoo yan, nakita yan ni Sir Ivan. Ipakita natin yung mga kababayan. O, di ba? Nandyan po si Sara, kantang-kanta nga mga kababayan eh. At saka nagbasa ko dyan sa baba, sa comment section, medyo nalasing na daw ng konti itong si Sara Duterte. Base sa nag-video daw mga kababayan. Sa nag-video daw. Medyo nalasing kasi nga nung kumunta siya mga kababayan, sintonado talaga eh. Sintonado talaga eh. At saka kung napapansin natin, nandyan pa si Attorney Pua mga kababayan. Di ba napansin ba natin? Di ba kasama pa niya itong si Attorney Pua? Malamang sa malamang, itong video na ito mga kababayan, ito pa ay panahon na siya ay isa pang sekretary dyan sa DepEd. Diba? Kasi nga, diba kasama pa niya si Pua eh. Kasi kung kasama niya ngayon, itong si Pua mga kababayan, baka gano'n yan ni Sara Duterte. Baka gano'n eh. Kasi nga galit na galit sila dito kay Pua mga kababayan. Dahil nga doon po sa pag-amin po ni Pua, during po sa hearing, doon po sa HOR mga kababayan. Di ba marami pong inamin doon itong si Pua. So kapag kasama ni Sara ngayon sa mga panahon nito itong si Pua, malamang siya po ay ginanon po ni Sara mga kababayan. So hindi to mangyari na bago or hindi to bago mga kababayan. Malamang sa malamang ito po ay kuha ng time pa na siya pa ay isang sekretary po sa DepEd mga kababayan. Kung maalala ho natin, kung bakit galit na galit itong si Sara Duterte dito kay FL Lisa mga kababayan, kasi nga diba si Sara Duterte, siya po ay nag-request kay PBBM na during daw sa election mga kababayan or nung kanyang pangampanya pa, meron daw siyang request kay PBBM na siya po ay gusto niya na maging siya po ay tatakbo bilang Vice President na kasama ni PBBM basta ang helicopter mga kababayan, ang presidential chopper kapag sila ay mananalo, siya daw ay gagamit dito mga kababayan. Siya daw ang gagamit sa presidential chopper. Nalala ba natin yan? Kasi daw, according sa kanya, dapat daw gabi nandun siya sa Davao mga kababayan para kasama daw ang kanyang anak. Diba? Kaya nga nagalit siya kay Felisa kasi hindi siya pinayagan mga kababayan. Kasi meron hong mga mas importante pa na lakad, mga event kaysa doon sa sinabi po ni Sara Duterte na gabi-gabi siya po ay uuwi sa Davao City para kapiling niya ang kanyang anak mga kababayan. Mukha yata nagsinungaling eh. Sinungaling si Sara Duterte. Yan, there you have it mga DDS. Sinungaling si Sara Duterte. Gusto niyang uuwi sa Davao City gabi-gabi para wala siyang absent sa bar mga kababayan. Tapos marami pang galit na sinabi ko doon club. Di ba mukha namang club eh. Pero nakita ko doon sa comment sa isa mga kababayan, parang bar yata eh. At saka ang pangalan po ng bar mga kababayan, basta something sa 80s yata yon, the batch or the year of 80s yun na bar. Doon siya nakita mga kababayan at meron pong nag-video sa kanya na yung pangalan po sa Twitter, yung si Anjian Lei yata, yun ang name na yon. So yun po mga kababayan, di ba? Lasing si Sara Duterte doon sa club. At dapat lang talaga at tama lang talaga ang desisyon po ni Sara Duterte na siya po ay mag-resign bilang sekretary doon sa DepEd. Kasi yan po ay panawagan po ng taong bayan. At saka marami pong anomalya sa DepEd nung time pa siya makabayan na siya pa ay sekretary. Saan kaya ginasto yung confidential funds? Baka siguro dyan po sa palagi niya napupunta po ng bar makabayan. Sakto ba DDS? Baka inobos. Baka yan po ang safe warehouse makabayan. Ang safe house nga pala. Siguro yun po ang safe house. Nasa loob doon, merong bar eh.
Merong kantahan makabayan. Siguro doon ubos yung confidential funds. At saka dito natin nakikita na talaga pong hindi dapat nahahawak po ng anumang posisyon si Sara Duterte dyan po sa gobyerno natin. Kasi siya po ay incompetent makabayan. Hindi siya seryoso sa kanyang trabaho. Hindi siya seryoso sa kanyang posisyon. Samantalang siya po ay second highest official dyan sa gobyerno natin. Second highest official sa bansa natin makabayan. Hindi nag-isip yung gunggong na yan, di ba? Second highest official. Dapat tumino siya makabayan. Pero kanyang ginawa, lagi lang naglalasing. Lalasing, lalasing, lalasing. Lasinggera pala itong si Sara Duterte. Booking kay Sa Ivan, o di ba? Nagsinungaling ba si Sa Ivan? Nga makakabahan ko, ipapakita ko muna sa inyo kung bakit galit na galit itong si Sara Duterte dito kay Speaker Martin Romualdez. For more details, let's watch this. Gusto ni Martin Romualdez mag-president? Hindi siya makontrol ng presidente natin? Na hindi marunong magdesisyon? Walang decision-making skills at all. Zero. Sa gitna ng mga isyong hinaharap ng ating bayan, isang tanong ang bumabagabag sa marami. Bakit galit na galit si Vice President Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez? Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan at sa seguridad ng bayan. Ang galit na ito ay naging malinaw sa sunod-sunod na atake mula sa mga social media trolls hanggang sa mga kilalang kaalyado ni Bibi Sara. Ngunit ano nga ba ang tunay na dahilan? Ni hindi pa umiinit sa pwesto si Vice President Sara Duterte ay gumagawa na ito ng paraan upang makapang-agaw ng kapangyarihan. Ang plano ay i-impeach ang Pangulong Marcos. Ngunit hindi ito mangyayari dahil sa isang malaking sagabal sa kanyang master plan, si Speaker Martin Romualdez. Kaya naman, sa tulong ng kanyang pangunahing adviser na si dating Pangulong Gloria Arroyo, na siyang utak sa pagpapatalsik kay dating Pangulong Estrada, kumilos ito upang patalsikin si Speaker Romualdez. Kapag babagsak si Speaker, madali nang ma-impeach Pangulong Marcos gamit ang kanilang mga gawa-gawang kwento upang siraan ang kanyang pagkatao at ang kanyang gobyerno. Ngunit si Speaker Martin Romualdez ay nanindigan. Hindi para sa ambisyon, kundi para protektahan ang mandato ni Pangulong Marcos at ang interes ng bawat Pilipino. Ang laban na ito at ang laban ni Speaker Martin Romualdez ay hindi lamang tungkol sa politika. Ito ay laban para sa kinabukasan ng ating bansa. Okay, so ipapakita ko muna sa inyo makabayan. Di ba sinabi ko na mutake yung mga DDS vlogger? Totoo yun. Nakalimutan ko lang sa ilagay. Yung screenshot makabayan, iba kasi sasabihin na naman po dito mga DDS natin, na viewer natin dito ng mga bashes makabayan. Hey, fake spreader si Ivan. Tingnan nyo lang po itong vlog po ni Badong. Pinagmumura ni Badong dyan si PBM makabayan. Tapos sabi pa kanya, may sumeryoso pa daw kay PBM? May sumeryoso pa ba kay PBM daw makabayan? Yan po ang tanong doon yun po ang tanong po ni Digong. Yun po ang tanong po ni Badong makabayan. Na may sumeryoso pa ba daw kay PBM? Yes, marami po, Badong. Marami pong sumeryoso at ang pong totoong nagsusuporta dito kay PBM. Pinoprotektahan namin si PBM versus doon sa mga fake news na mga ipinapakalat nyo kasi kayo ay salot na lipunan. Dumagdag kayo sa problema sa Pilipinas natin at dapat lang kayong sasagutin araw-araw. Kasi nga yan ang gawain ninyo. Palagi kayong napapakalat po ng mga black propaganda, paninira dito sa ating gobyerno at kay PBM. Tingnan nyo ang kanyang tanong makabayan, may sumeryoso pa ba daw kay PBM? Diba? At saka dito rin po sa post ni Bisdak Pilipinas makabayan, mas lalong maraming pagmumura
ginawa itong si Bisdak dito kay PBBM dahil po sa pagkakatanggal ni Sara dito bilang membro po ng NSC Makabayan. Pati rin po, ito pong si Prince Maui na nandun siya kagabi po sa EDSA Friday nila Makabayan. Yung EDSA po, EDSA na pinagpipirahan nila yung mga OFW, pag-iingay nila dyan. Saka hanggang ngayon, nanghihikayat pa rin po sila ng mga Pilipino na nanauto nila na pupunta dyan sa EDSA para daw mangyari yung EDSA People Pawis na hangad nila Makabayan. Pero nakita ko gabi sa vlog ni Prince Mau Makabayan kasi nga ipinakita niya yung environment, yung palibot Makabayan. Kukunti na lang at saka lahat na nandun Makabayan, puro po mga vlogger. Wala na po mga legit po na mga rallyista at wala na rin po doon yung mga binayaran la na rallyista Makabayan. Nasaan ang pera na si Ivan? Siyempre binulsa na. Wala nang budget Makabayan. So lahat doon na nakita ko na nung pinaganon po yung kamera ni Princess Maui, pinapakita niya yung mga kasama niya doon, ilan na Makabayan, hindi nga umabot ng 7, hindi umabot po ng 7 na mga nandun Makabayan na nagrally po sa EDSA. EDSA People Pawis. Puro lang pawis Makabayan. At syempre, yun ang pong vlog po ni Hitad. Alam mo natin si Hitad Makabayan, napakatarantado itong babae na to kasi nga lagi po siyang nagmumura at puro lang po paninira ang kanyang iniimbento araw-araw sa kanyang vlog Makabayan. Kilala ho natin itong si Hitad. Okay, so may panawagan nga pala tayo. Ngayon, 2025 na ho. Alam mo natin na meron pong planong pa-filean po ng kaso ng DOJ ito pong si Sara Duterte doon po sa kanyang ginawa na pagbabanta dito kay PBBM sa First Couple and also kay SMR Makabayan. Diba sinabi yan ng DOJ? At saka 2 times na rin po ipinatawag ng NBI sa pangunguna po ni Director Santiago itong si Sara Duterte. For yung una, hindi siya sumipot doon. Yung second, hindi rin po nagpakita doon si Sara sa NBI Makabayan. So tayo po yung manawagan. Tayo po manawagan po sa DOJ and NBI na sana siseryosohin ninyo itong si Sara Duterte. Porket siya ba ay Vice President, natatakot kayo? Porket siya ba ay Vice President, merong special treatment? Hindi naman kami bulag sa ginagawa ninyo sa karaniwang tao. Kapag karaniwang tao ang merong problema Makabayan at saka kakasuhan siya ng NBI, kakasuhan sila ng DOJ, di ba napakabilis Makabayan? Napansin ba natin yan? Napakabilis po. Mabilis pa sa 4:00. Kung ganun po na klase ang treatment na inyong ibinigay doon sa karaniwang tao, sana gano'n rin po dito kay Sara Duterte. Yan lang po yung aming panawagan. Director Santiago at saka dyan po sa DOJ, sana siseryosohin natin po itong si Sara Duterte. So karagdagan po sa topic ng Makabayan, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abby. For more details, let's watch this. Ito, kilala niyo ito? Ayan Vice President Sara Duterte at NBI Jimmy Santiago. Ayan Vice President at NBI Director. Kaya ako pinapakilala yan. Alam niyo kung bakit? Kaya ako pinapakita sa inyo. Alam niyo kung bakit? Tapos na po yung deadline. Tapos na yung December 31. Okay? Yan po yung deadline na ibinigay ng NBI kay Vice President na makipag-ugnayan sa NBI ang pangalawang Pangulo matapos nga yung kanyang naging pahayag, pagbabanta at iniutos na kunin ang buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker of the House. 2 beses na siyang inimbitahan ng NBI para makapag face-to-face, eye-to-eye investigation. Pero hindi ho dumating ang pangalawang Pangulo. Binaliwala ang NBI. Ngayon, nagbigay ng deadline ng NBI hanggang December 31. Tapos na po ang deadline. Wala pa rin nangyari. Hindi pa rin sila gumagalaw. At wala hong sarang nagpunta sa NBI. Ayan muling pinakikilala ko sa inyo. Sara Duterte at Santiago, Director Santiago ng NBI. Okay? So ito hong ginagawa sa aking opinion at interpretation na hindi pagsipot ni Sara Duterte sa mga otoridad dahil siya under investigation ay kawalan ng respeto sa proseso.
Kasi yan po yung lagi kong sinasabi na rule of law. Iniimbestigahan siya dahil may mga sinabi siya na tinuturing ng national security ng bansa at ng Office of the President na active threat ang kanyang pag-utos na kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker. Kaya siya iniimbestigahan. Pero dahil siya ay Vice President, parang binigyan ng pagkakataon, na respeto, o hindi siya nagpunta ng una at pangalawang invitation at binigyan ng deadline, hindi pa rin. So, yun ang aking pinanguhugutan. Kawalan ng respeto ni Sara Duterte sa NBI at sa ating mga batas. Pero dapat nirespeto niya dahil siya ay hindi lang pangalawang pangulo, pangalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, siya ay abogada. Dapat alam niya ang due process, rule of law. Iimbitahan ka, iimbestigahan ka, bibigay ang panig mo. At kung hindi, ikaw ang mawawalan. At dahil dyan, eto na naman tayo. Dahil dyan, Director Santiago, Secretary Remulla, gawin na po ninyo ang dapat nyong gawin. Inap na yung 2 araw, 2 beses yung pinatawag, hindi dumating, at yung deadline ay parang baliwala rin kasi wala naman tayong nabalita na itong December 31, bago natapos, ay nakipag-coordinate ang pangalawang Pangulo. Kung meron mang ginagawa yung mga lawyer. Pero mas gusto ng NBI ay siya mismo dahil siya lang naman makapagpapaliwanag, dahil siya lang ang nagbanta, siya lang ang nag-utos. Sino ang kanyang inutusan para kunin ang buhay ng Pangulo? At bakit niya ginawa yan? Authentic, sabi ng NBI. Pati yung mga vlogger at nag-interview sa kanya noon na ipatawag na rin ng NBI. So dahil dyan, totally binabaliwala ni Sara, kayong mga taga-NBI at ang ating batas, mag-file na kayo ng kaso kung sapat na ang inyong ebidensya. Enough na ang inyong pagkakataong ibinigay. Hindi kayo pinansin, binaliwala kayo. So ipakita naman ninyo na merong gobyernong dapat masunod. Hindi ang under investigation ang nasusunod. Hindi ang pangalawang Pangulo ang dapat masunod. Kayo dyan sa NBI at DOJ. Ipakita naman nyo sa taong bayan na kayo ay mayroong lakas ng loob at tapang at direksyon na ang batas ay dapat inia-apply kahit kanino, kahit pangalawang Pangulo pa. Bagong-bagong taon, ang bagal-bagal nyo kasi. Yung mga pangkaraniwang tao. Kahit na walang investigasyon, hinuhuli nyo kaagad, kinukulong sa kanang investigasyon. Ito, ang dami na sinabing active threat nga sa ating Pangulo. Inimbitahan nyo ng 2 beses, binigyan ng deadline, binaliwala kayo. Bakit gano'n? Pag pangkaraniwang tao, kulong ka agad. Dahil ito'y pangalawang Pangulo, siya ang nasusunod, hindi kayo. Wala namang provision ng kahit anong batas na itong batas na ito ay para lang sa mahirap. Itong batas na ito ay dapat para sa mayaman na dapat protektado. Hindi gano'n. Or politikong malalaki. Wala pong gano'n eh. Kaya DOJ, kaya nga Department of Justice kayo, abogado kayo ng bayan. Ipatupad po naman ninyo ng pantay-pantay. Huwag kayong matakot kay Sara Duterte. Huwag kayong matakot sa malalaking tao. Huwag kayong matakot sa mga politiko. Ipairal ang batas dahil lahat ng Pilipino dapat sumunod sa batas. No exemption. Hindi sila above the law. Sila'y dapat sumusunod sa kung ano ang proseso. Nagkaroon na ng proseso, ayaw nila sumunod. Enough na yan. Ipahil na niyo ang kaso sa DOJ. Magkaroon na ng evaluation ng prosecutors, National Prosecutor's Service. At tingnan kung ang sapat ang mga ebidensya at pag nakita, ipahil ang kaso. Dahil mukhang sinasabi ni Sara, wala kayo. Sa korte na lang ako haharap. Sa korte na lang tayo magkita. Yan ang mensahe ng kanyang patuloy na pag-ingjan. Yan ang mensahe ng patuloy niyang pagtanggi at pag-iwas sa inyong mga imbitasyon at deadline. Hindi pa ba nyo naramdaman yun? Happy New Year sa mga taga-NBI, taga-DOJ. Enough is enough. Ipahil na nyo ang kaso. Dahil mukhang si Sara ay sa korte na magpapakita yan. Diba? Ilang beses na sinabi, nakaprepare na ang kanilang mga abogado. May mga abogado na. So anong ibig sabihin yan? Hindi makikipag-ugnayan sa inyo. Hindi niya ibababa ang kanyang level sa inyo. Ganong katindi. Pagka ganyan ang ginagawa, huwag din yung ibaba ang inyong level.
sa mga inaakusahan o under investigation. Mangibabaw ang kapangyarihan ng batas. Mangibabaw ang DOJ, NBI at National Prosecutor's Office. Under the law, kayo ang dapat masunod. Hindi ang inaakusahan, hindi ang under investigation, hindi ang pangalawang Pangulo. Please naman, ipakita nyo sa lahat ng Pilipino sa buong mundo at sa international community. Masyadong mabagal ang galawan. Bagong taon na po, bago na kayo. Kailangan yan. Wala tayong kinakampihan dito. Ang aking sinasabi dito, batas ay dapat umiral. Managot ang dapat managot. At kung wala, ay di pakawalan. Kung wala, ay di dismiss. Kung may ebidensya, ay di ituloy ang kaso. At husgado ang magsasabi kung guilty o not guilty. Hindi yung parang pataasan ng pride. Pagka may influence ang tao at pagka pangkaraniwan, kulong ka agad. Ano yon? Di ba? Para hindi kami mag-iisip po ng iba, DOJ, NBI, dapat siseryosohin ninyo. Dapat umaksyon kayo. Di ba kapag hindi kayo umaksyon sa hinayaan nyo lang po itong si Sara Duterte, syempre baka may ibang ibig sabihin yan. Alam nyo lang po kami, medyo malikot kasi ang pag-iisip namin. Baka kasi humantong tayo doon sa isang sabi-sabi na magkano. Di ba? Correct pa, Amro? Pasensya po, DOJ, NBI, pasensya po. Yun lang po ay inisip namin, konti lang naman yun. Sana, ngayon, 2025 na ho, January na ho tayo, dapat umaksyon tayo. Dapat bigyan nyo kami ng output na tungkol dito po sa inyong, sa inyong planong pagkakaso dito kay Sara Duterte. Okay, so siguro napaka-easy naman yan kasi nga sinabi niyan Kayo na po nagsabi, DOJ, NBI, nakakasuhan ninyo. Gawin ninyo, wag puro daldal lang, okay? Para hindi na po maiba yung pag-isip namin. Baka sabihin namin dito na, baka magkaano Magkano kaya? Di ba? So before natin po pag-uusapan, ito pong si Digong Makabayan, siyempre atat yung mga DDS Kasi nga di ba, sinabi ko doon sa previous vlogs natin, kahapon Makabayan, na di ba sabi ko, Digong, inatake ba sa puso? Saka para po meron tayong justice sa sinabi ko Makabayan, meron na pag-usapan tungkol kay Digong. But before that, siyempre, isa naman natin. Nandyan po si Lucia Makatangay, Emeline Orindain, nandiyan rin po si Emelda Ponce, Meng Centino, Erika Mapagmahal, Johnny File, nandiyan rin po si Gadi Muhagan, ishoutout natin sa Musking Digma, Sarah Bertman Vlog, Norma, nandiyan rin po si Flaviana Abila, Zinaida Laksina, nandiyan rin po si Noel Jadraki, and hi to Josephine Diwa, and hi to Guadalupe Marquez. So, dito muna tayo po sa Good News Makabayan. Before tayo pupunta doon, babalik po sa mga mainit na issue at saka doon po sa mga paninira po ng mga DDS Makabayan. Siyempre, good news ba tayo? For more details, let's watch this. Maganda ang pasok ng 2025 para sa lahat ng kawani ng gobyerno matapos pong aprubahan ni Department of Budget and Management Secretary Amenang Pangandaman ang implementing rules and regulations para sa medical allowance ng mga kwalipikadong kawani ng gobyerno simula ngayong taon. Ang medical allowance ay katuparan po ng pangako ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong kanyang ikatlong State of the Nation Address at pagpapalabas ng Executive Order No. 64 para sa taunang pangkalusugang benepisyo na hindi hihigit pa sa 7,000 pesos. Ayon po kay Secretary Pangandaman, maaari nila itong gamitin sa pagkuha ng benepisyo gaya ng Health Maintenance Organization coverage o pambayad at pag-renew sa kanilang kasalukuyang HMO subscription. Saklaw ng naturang benepisyo ang lahat ng government employees, regular, casual, contractual, appointive, elective, full-time o maging part-time na nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, state universities and colleges, mga government-owned and controlled corporations na hindi saklaw ng Republic Act 10149 at Executive Order 150-2021. Empleyado po ng lokal na pamahalaan at local water district, samantala meron dalawang option sa kung paanong pwedeng matanggap po ng mga empleyado yung kanilang medical allowance. Ito po yung HMO type coverage, direktang inilalaan ng ahensya o organisasyon ng empleyado. Ito naman po yung pangalawa, cash grant para sa mga nais kumuha ng sariling HMO o mag-renew
ng kasalukuyang coverage. Sa inisyatibong ito, layo ng DBM na mas mapabuti pa yung kalagayan ng mga empleyado ng pamahalaan habang ginagampanan po ang kanilang tungkulin sa publiko. Magtatatlong dekada ng government employee si Roger. At dahil sa kanyang edad, may ilang mga iniinda na rin daw siyang karamdaman. May sakit po ako sa puso. Every month po yan. Ang pinakamababa po bibiyar ko, mga sa isang check-up na po, mga 5,000 po. Kaya naman laking tuwa niya nang malamang aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang 7,000 pisong medical allowance kada taon para sa mga government employees ngayong 2025. Kailangan ko talaga yung mga pang-agarang check-up ko sa aking kasi kahit 12 pa rin po ako, natatrabaho pa rin ako po dahil na kailangan ko po magtrabaho at meron po ako nasiportahan din ako mga pamilya at kailangan nga yung araw-araw nga pang gamot. Ayon sa DBM Circular Number 2024-6, kabilang sa mga kwalipikadong government employee ay ang lahat ng civilian government personnel ng national government agencies, regular, casual, or contractual man ang kanilang employment status. Kasama rin ang mga appointive o elective employees, full-time worker man o part-timer. Kasama rin dito ang mga nagtatrabaho sa state universities at colleges, government-owned and controlled corporation, mga kawani ng lokal na pamahalaan, at mga empleyado ng local water districts. Maaari ring gamitin ng medical allowance para sa health maintenance organization ng mga empleyado. Maaari rin daw itong maging cash form para sa may mga sarili ng HMO, nagbabayad ng kani-kanilang medical expenses at walang mga HMO. Nagpasalamat naman si Budget Secretary Amenna Pangandaman sa suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa katuparan ng pangarap na ito na para sa kalusugan ng mga manggagawa ng gobyerno. Naging matatag naman sa kanyang mga ipinangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagpapaunlad ng buhay ng mga Pilipino. Ito'y sa bisa ng mga economic reforms na ipinatupad ng Pangulo nitong nakaraang 2024 tulad ng mga key reform program at inisyatiba ng administrasyon para tiyakin ang liberalization, pagsasapribado at globalisasyon ng bansa. Kabilang na riyan ang pagpapatupad ng mga estratehiya para sa pagpapaigting ng ekonomiya, partikular na sa sektor ng agrikultura, tulad ng napapanahong deployment ng policy trade at sustained investments para sa irrigation, flood control, supply chain logistics, at adaptation sa climate change. Mga natapos na proyekto sa ilalim ng Build Better More program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ibinida ng DPWH Western Visayas. Umabot na sa 78.30 kilometers na farm-to-market road ang nakumpleto ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 6 mula noong 2022 hanggang nitong 2024 sa Western Visayas. Habang ang mga napagawang kalsada ng kagawaran pumalo na sa 218.2 kilometers at 122 kilometers ang sinailalim sa rehabilitasyon. Nasa 1,752 units naman ng multipurpose building ang natapos ng DPWH sa buong rehiyon. Ang mga naipatayong school building naman pumalo na sa 280 o nasa 1,088 na silid-aralan habang 6 na po naman na classroom ang sinailalim sa repair. At para masolusyonan ang pagbaha, 130,053 meters na flood control projects ang naipagawa ng ahensya. Ayon kay DPWH 6 Director Engineer Sunny Boy Oropel, nagpapakita lamang ito na hindi tumitigil ang kagawaran sa pagsasakatuparan ng mga pangunahing proyekto sa mga mamamayan sa ilalim ng Build Better More program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways ang Road Improvement Project na pakikinabangan ng mga magsasaka sa Tarlac. Ang road project ay nagduduktong sa Barangay Santa Rosa sa Concepcion at Barangay Talaga sa Capas, Tarlac. Ang dalawang linya ng daan ay may lawak na 5 metro at may habang 2 kilometro. Ang 19.79 million pesos na daan ay pinondohan sa ilalim ng 2024 National Budget. Nakalagay din sa daan ang mga LED lights at tiniyak ang maayos na pagbiyahe ng mga motorista. Nakamit ng Pilipinas at India ang 3 bilyong dolyar na trade and investment sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito pong huling 2 taon, lalo pong napag-ikting at napag-ibayo yan sa ilalim po ni Pangulong
Marcos at ni Prime Minister Narendra Modi. Halimbawa po, sa Kalakal, tulad po nung nabanggit ko kanina, sa unang pagkakataon, tumawid po tayo ng 3 bilyong dolyar na halaga ng Kalakal. Total po iyan. Pahayag ito ni Philippine Ambassador to India Josel Ignacio Mayo sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinalakas ang ugnayan ng Pilipinas at India kung saan nakamit sa kauna-unahang pagkakataon ang $3 billion total trade ng dalawang bansa. Umuusad at tumatakbuan niya ang lahat ng antas ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa kasama na ang kalakal, depensa, liderato at turismo. Mas pinadali na rin ang pagbiyahe sa dalawang bansa ng kapwa nationalities nito dahil sa electronic visa. Sa ngayon po, sa lahat ng ating mga embahada, dito lamang po ngayon sa embassy sa India, tayo nag-i-issue ng electronic visa para po palakihin ang Indian tourism sa Pilipinas. Para sa 2025, target naman ng embahada na maibalik ang direct flight sa pagitan ng India at Pilipinas upang makatulong sa kalakalan at pamumuhunan. Isa sa importanteng bagay na gusto nating maitawid na susunod para sa 2025 ay ang maibalik po ang direct flights, no? Sapagkat yan po ay 10 taon nang wala. Sa datos ng Department of Tourism noong taong 2022, kabuang 41,292 o katumbas ng 2.4% ang Indian tourist arrivals sa Pilipinas. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating good news mga kabayan, please give a like naman po sa ating video. Kung hindi man kalabasan sa inyo, please do share. I-share natin po ating vlogs mga kabayan para marami po tayong matutulungan po ng mga kababayan natin po na walang alam at saka nabulag po sa kabilang kampo mga kabayan. Ano na DDS? Diba? Tingnan nyo, wala bang progreso ang bansa natin? Wala bang magandang nagawa si PBM? Bulag kayo kapag hindi niya nakita. Meron hong magagandang nangyayari. Pero hindi lang kasi mayabang ating presidente, hindi lang kasi nagmumura ang ating presidente, kusa lang po siyang nagtatrabaho mga kabayan, pero ang kanyang ipinapakita dito, ang kanyang mga outcome sa mga plano niya, sa hakbang niya, at saka dito rin po sa progreso ng ekonomiya natin mga kabayan, and also sa epekto rin po ng kanyang pagpaplano, mga projects, tungkol ito sa Build Better More program mga kabayan. Diba? Kitang-kita na ho. Ang progreso ng bansa natin, very visible. Pero pilit niyang pinagtatakpan, pilit niyo lang po kasing sinisiraan yan para hindi malampasan at hindi malamangan ang inyong poon na mga Duterte. Ano na, pikat kayo. Hey! So mga kabayan ko, before na mag-jump, no, pag-usapan na po natin mamaya sa next natin po na topic, ito pong si Digong. But for that, isa naman natin, nandyan po si Sports Shinobi from South Korea. Hi to Baby Tabua from Singapore. Isyatat natin si Loloy Angela. Radi Beloria from Kuwait. Nandyan rin po si Lourdes Sakamoto from Kyoto, Japan. Hi to Evelyn Garcia. Shoutout daw sa pamilya ni Tommy Greg and Istjan Kim na nasa Norway. Greetings from Eva Atienza. Hi to Ashen Marilo Bidnarek. Nandyan rin po si Dihi Avalye from Lapu-Lapu City. Hi to Winnie Angeles na nandyan sa Samar. Josephine Gallego. Nandyan rin po si Early De Los Reyes from Toronto. Felma Cabato. Margarita Alunar from Singapore. Isyarat rin po natin si Erna Sigoa from Riyadh. Hi to Jemson, Jembo Jeriel and Regine Abadawi Cebu. Greetings come from Rodolfo Randarabor of Tansa Cavite. Hi to Margie Yadao from Hong Kong. Eloisa Taha from Riyadh. Jelen Caso, Charlie Aguinyot from Mindanao, CDO, and hi to Zinaida Laksina. Okay, so ito na po DDS. Kung bakit ko nasabi na, at saka nagtanong ako dito, inatake ba sa puso itong si Digong? Doon po ako nakabase sa vlog rin po ng DDS. Pero sit aside tayo doon. Meron kong nakita kasi mga kabayan which is supposed to be kahapon ko pa sana ito ibabalita. Kaya lang kahapon medyo humaba na mga kabayan eh. Humaba na kasi ang balita natin kahapon. Di ba lampas hour na? So I decided ngayon na lang po. Ito po yung tungkol. Ito po yung tungkol po sa inilabas na forecast na isang Pilipino astrologer mga kabayan.
So kung ito ay dadamdamin at saka masyadong mag-alala itong si Digong po sa forecast ng astrologer, posibleng aatakihin talaga sa puso itong si Digong kapag masyado siyang magdaramdam, kapag masyado siyang inaalala yung sinabi po na isang astrologer, makabayan. Ano yan, Sir Ivan? Tatay Digong to lose control of something in 2025. Kasi according to dito sa balita, makabayan, galing po sa Global Daily Mirror, Filipino astrologer Resty Santiago claims former President Rodrigo Roa Duterte may allegedly lose control of something in 2025. Sabi po ng astrologer, makabayan, on March 29, there will be an eclipse. Diba alam mo natin po yung eclipse, makabayan? Kasi nga, diba yung kapag yung sun matatabunan kasi ng moon or ano man yung, makabayan, or ano ba na ibang planeta man yan kasi nga nag-straight. Dahil po eclipse, makabayan. At saka didilim po ang part po ng ng Earth dahil nga eclipse, makabayan. Nangyari ho yan, mangyayari daw yan on March 29. There will be an eclipse. When there is an eclipse, something is blackened or darkened or hindered. Sabi niya ni Santiago, makabayan, sa online show sa takot sa astrological predictions for K-politicians last kahapon, that is Friday, January 3, 2025. Sabi dito, actually, one of my forecasts last year is that the House of Duterte will be eclipsed, which means they will be affected as a whole. Nangyari rin po yan, makabayan, last year na na-eclipse po. Kaya ang sabi niya na, 'di ba, sabi niya there will be an effect, or which means they will be affected as a whole. At talaga pong nangyari, makabayan. Dahil po sa forecast po ng astrologer na ito, makabayan, na last year merong eclipse po sa nangyari na kung saan itong si Digong magkakaproblema sila as a whole, pati ang lahat ng mga membro ng Duterte, makabayan. At nangyari talaga. Di ba napansin ba natin po sa sunod-sunod po na hearing, makabayan? At dito po sa na-link po itong si Digong allegedly sa drug lords o sa mga drugas, makabayan. And also sa Pogo at marami pang iba po na kalokohang nangyari sa past administration sa panahon po ni Digong, makabayan, na link itong si Digong at ang mga Duterte. 'Di ba? So nangyari talaga ang prediction po ng astrologer. Sabi niya, because the eclipse is most exactly on his birthday, I think losing control of something may be the right word for that. Duterte is seeking a comeback as mayor of Davao City in the midterm elections come May. So ang ibig sabihin sa sinabi nito po ng isang astrologer na Rodrigo Duterte may lose control of something sa year 2025. Malapit na po yung eleksyon, makabayan. Alam rin po natin, tumakbo po bilang mayor itong si Digong at saka ang kanyang kalaban, kanyang katunggali, ito po mga Nograles. Alam rin po natin, mga Nograles, lumakas ngayon, makabayan. Baka mangyari ang prediction po ng isang astrologer that itong si Digong may lose control of something. Ang ibig sabihin, siya po ay matalo sa kanyang pagtakbo bilang mayor, makabayan. He may lose control. Malose control niya yung Davao City. Diba? Sakto ba ang ating analysis, makabayan? Kaya kapag ito ay dadamdamin at saka alalahanin masyado ni Digong, makabayan, hindi malayo, siya po ay atakihin talaga sa puso. Diba? Sakto ba, DDS? So yan po ating balita tungkol po kay Digong, makabayan. Ngayon, Diba meron tayong nabalitaan, makabayan? So overseas tayo, doon po sa China. Kasi nga the other day, meron pong nagbalita, makabayan, na meron daw outbreak na nangyari doon sa China. Diba? Nabalitaan nyo na ba? Merong outbreak, makabayan. At saka merong sakit-sakit. At saka yung symptoms na yon katulad daw doon sa influenza. At saka katulad po doon sa bidko, makabayan, sa bidko. The same po, headache, magkalagnat, at saka coffee, makabayan. The same po na symptoms doon sa pandemya na time. Ngayon, ang nagbalita niya, makabayan, kilala ho natin. Yan po ay kilala po na stream media, mainstream media overseas, yung Wayon. Alam ba natin yung Wayon, makabayan? At saka isa ito sa nakita ko na nagbalita niyan na nagkaroon daw ng outbreak doon po sa China dahil daw maraming dinala na kabataan, mga bata or yung edad, makabayan, kasi nga nagkakasakit. Respiratory illness, makabayan, tumaas doon. At saka tinawag nila ito na HMP virus, makabayan. HMPV
biros. Akala magatin nyo, no, yung alam na po yung word na yan, medyo ano yan medyo problema sa YouTube mga kababayan. Kaya nga, HMPB, biros na lang po. Ngayon, so, dahil nabalitaan to ng mga DDS mga kababayan, sila po ay napapakalat po ng fake news. Ano si Ivan? Sinabi kasi nila sa vlog nila na magkakaroon daw malaking posibilidad or mahaharap daw ang Pilipinas mga kababayan sa bago na naman pong pandemya. The same po sa nangyari, yung last time po na pandemya mga kababayan, yung bid ko, mangyari daw sa year 2025. Inunahan lang mga kababayan, inunahan nila na mangyayari daw 2025. Gonggong talaga eh. Ang balita, nakaroon pa lang po doon ng outbreak. Wala naman sinabi na ito po ay grabe talaga po mga kababayan. At saka hindi po yan papayagan kung sakaling yan ba ay totoo o meron nangyari po na outbreak doon po sa China. Hindi naman yan papayagan. Yan po ay makakapaglakbay ang biros sa Pilipinas. Hindi kasi tayo po ay natuto na po tayo sa panahon po ng bid ko mga kababayan. Alam na ho ang gagawin po ng gobyerno natin at hindi rin po yan papayagan na yan po ay mag-spread mga kababayan. Kung yan man ay totoo. Pero according po sa sekretary po ng DOH mga kababayan na si Ted Herbosa na huwag daw maniwala sa mga ipinapakalat ngayon ng mga sabi-sabi na mga balita-balita po galing po sa mga DDS na magkaroon daw ng outbreak at saka magkaroon daw ng next na naman po na pandemya sa Pilipinas. Sabi po ni Ted Herbosa mga kababayan, reliable sources currently do not support circulating posts on social media about an alleged international health concern. There is no confirmation from either the cited country or the World Health Organization or WHO. Philippine disease surveillance systems are in place and working. The DOH is actively verifying all informations and will keep the Filipino public updated. Please do not share questionable websites or online sources. Let us not spread misinformation and confusion. So nakamonitor po yung DOH mga kababayan. Of course, trabaho nila yan kasi ngayon po health concern mga kababayan. So nakamonitor po yung DOH. Huwag kayo kagad po maniwala doon sa mga pinapakalat po ng mga DDS na magunggong na yon na magkakaroon na naman po daw ng ECQ or merong outbreak or pandemya sa Pilipinas. Huwag advance kaagad. Yan po ay tutugunan po o yan po ay binabantayan pa mga kababayan. Okay? So at least aware ho tayong lahat. Huwag agad maniwala po sa vlog po ng mga DDS kasi sila po ay mga fake news peddlers mga kababayan. Di ba? Gonggong talaga eh. So anyways mga kababayan ko, kasama rin po natin si Direk Erwina Argilles. Hi to Alicia Leak. Nandiyan rin po si Elsa Saboco, Jeronimo Singgian, Vector Robin, JRN, Merna Borromeo. Nandiyan rin po si Bioli Benaventura, Maricres Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Boboy Elmido Costensanugyo, Anisito Kumabig from Liluan, Southern Leyte. Kasama rin po natin si Mercy Calatrava, Bambi Thomas, Elsa Hoffman, Anjang Aison, Aida Lopez Insuan. Nandiyan rin po si Gorgonia Angala, Apple Nash, Abraham Yanet, Annabel Hoson, Agida Conanan, Nonoy Florin Hills, Bebe Garcia, Virginia Minok, Nonske Pasamonte, and hi to Teresito Lo. Okay, so magkakabahan ko, yan ating manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, salamat po sa isa na namang magandang pagsikat ng araw. Ang bawat hininga ko ay isang biyaya mula sa iyo. Salamat po, Panginoon. Anuman ang aking haharapin ngayong araw, sa tulong niyo, alam kong kakayanin ko. Malalagpasan ko at magtatagumpay ako. Salamat po para sa iyong lakas at enerhiyang magpapanatili sa akin. Iyong karunungan magabay sa akin at iyong kapayapaang pupuno sa aking puso. Naway mapuno ang araw na ito ng napakaraming biyaya, himala at mga tinugon na panalangin. Idinilangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.